Alright, amazing afternoon everyone. Maraming salamat sa pagtutok sa atin ngayong hapon sa ating Itulay Science 10 program. Ako si Tutor Chad at hindi mo natin makakasama ngayon si Tutor Rainier. Ayan, patuloy nating ipag-pray ang kanyang patuloy na paggaling. Maraming salamat sa pagtutok. Ang dami ko na nakikita sa ating live chat ngayon. Hello sa ating mga learners mula sa Partida National High School at sa Quirino National High School dyan sa may SDO Quirino, ay Isabela. Ayan, maraming salamat. At dyan din sa may SDO Bulacan. Ayan, so magandang hapon po sa inyong lahat. Hintayin lang natin na mag-load ang ating presentation. Ayan, thank you po. Hello din sa ating kasamahang tutor sa grade 9, si Tutor Kevin. Ayan na aking director ngayong hapon. Maraming salamat po, Tutor Kevin. Ayan, next slide po. Ayan, pasensya na. At syempre, nagpapasalamat ako sa aming ICT coordinator no, dito sa Catmon Integrated School sa STO Malabon. Dahil gumagamit ako ngayon ng aming ICT lab. Ayan. Meron akong problema sa internet connection sa aming bahay. Ayan. So, ngayon ay pagpapatuloy natin ang ating ika-4 na linggo ng pag-aaral para sa chemistry. Ayan. So, Science 10, tuwing Lunes po, alas 3 hanggang alas 3:40 ng hapon, kasama si Tutor Rainier mula sa SDO Caloocan City at si Tutor Ichad mula sa SDO Malabon City. Ang ating pong session ay live na mapapanood sa Facebook page at YouTube channel ng DepEd Itulay. Yan. Siyempre, bago ang lahat, gusto ko kayong pasalamatan at mag-shoutout lang ako ng 1 minuto. So, saktong-sakto yan, 3:01 pa lang. Hello sa inyong lahat. Hello kay Renalyn Manuel mula sa Partida National High School dyan sa SDO Bulacan. Ina Isabela, isa sa ating mahusay tuti mula dyan sa Quirino National High School. Sa ating mga learners mula sa Godofredo Reyes, hello rin sa inyong lahat. Dyan sa may SDO Camarines Sur. Santa Lucia National High School dyan sa may SDO Bulacan. At sa ating mga learners dyan sa may SDO Isabela. Ayan, so nakikita ko ang dami-dami nating mga learners na nakatutok sa ating hapon. Tuloy-tuloy lang sa ating pag-share. I-share nyo ang inyong sharer badge kasama ang inyong pangalan, paaralan, at ang division kung saan kayo matatagpuan. Maraming salamat sa pagtutok. Even ang ating paaralan na SDO Bulacan dyan sa may Santa Lucia National High School ay nag-share din ang ating session. Maraming salamat po. Ayan, susunod po nating slide ay ang ating bagong aralin ngayong linggo ay pinamagatang biomolecules. Ayan, so ang ating pong next slide, hihintayin lang po natin. Quarter 4, Week 4 ay biomolecules. Dahil kasama pa ninyo si Tutor Ichad, nawa ay maitawid natin at maituloy natin ang inyong pagkatuto ngayong araw sa aralin ng biomolecules. Napaka-exciting ng ating pag-aaralan. So, pwede na natin itong simulan. Ayan. Next slide po. Bago ang lahat, nagpapasalamat po ang aming tambalan ni Tutor Rainier sa Science 10 sa ating management team no, na gumawa ng ating module mula dyan sa may SDO City of San Fernando sa may La Union, Region 1. Ayan, ang ating pong Quarter 4, Module 2 Biomolecules, ang ating module na gagamitin para sa ating mga tatalakayin ngayong hapon. Maraming salamat po. Next slide. Ang ating pong mga complete science textbooks ay makikita sa ating Itulay online tutorial Wakelet collections sa website na wakelet.com/itullayscience10. Ayan. So kung gusto niyo balikan ang ating mga previous lessons at Itulay online tutorial sessions, pumunta lamang kayo sa wakelet.com/itullayscience10. Nandiyan na rin ang ating mga aralin para sa 4th quarter para hindi na kayo mahuhuli sa kahit na anumang usapin sa ating mga pinag-aaralan. Maraming salamat po. Punta na tayo sa ating most essential learning competencies. Start for ang ating most essential learning competence para sa linggong ito ay recognize the major categories of biomolecules such as carbohydrates, lipids, proteins, and nucleic acid na may code na S10MT4C-D-22. So napakalaking bagay no na maunawaan at matutunan natin kung ano ba ang ating magiging most essential learning competency para sa pag-aaral natin ng biomolecules. Ngayon, alamin natin ang ating mga reminders. Siyempre, reminders. Then, take the pretest prepared at the start of the module. Number 2, take time in reading and understanding the lesson. Follow instructions carefully. Number 3,
Use a clean sheet of paper for your answers in each activity or assessment. Number 4, try to recall and connect the ideas that you had in the lower years. Number 5, be honest when doing the activities. Record only what you have really observed. Number 6, don't hesitate to ask if you need to clarify something. Approach or contact your teacher. Number 7, take the post-test prepared at the end of the module. And number 8 rather, you can check your answers in the activities, self-assessments, and post-tests sa likod po ng ating ginagamit na module. Alam ko ang ating mga online learners ay ready na para sa ating mga tatalakayin. Pero bago muli ang lahat, kilalanin natin ang mga mahusay duties of the week, mahusay teacher of the week, at syempre ang ating mga Scitastic Faster Finger First. Ayan. So, alam kong excited na kayong makilala sila. Simulan na natin para sa ating mahusay duties of the week. Walang iba, syempre mga bagong mukha pa rin. Si Stephanie A. Abroso mula sa Santa Lucia National High School dyan sa may SDO, Bulacan. Hello sa kanyang mga classmates sa grade 10 section 5 at sa kanyang science teacher na si Ma'am Maribeth Valderrama del Rosario. Ayan. Hello po sa inyo dyan sa may Santa Lucia National High School, SDO, Bulacan. At syempre, ang isa pa natin sa mahusay duties of the week, si Jude Michael B. Jansalin. Nakita ko siya, nag-chat siya kanina. Hello sa iyo, Jude Michael. Si Jude Michael ay mula sa Masagitsit Banalo National High School, SDO, Batangas. Ang kanyang teacher, ang science teacher niya ay si Ma'am Glenda Dueñas. Hello po sa inyo dyan sa may Masagitsit Banalo National High School. Congratulations. Bigyan naman natin ng virtual clap ang ating mga mahusay duties of the week para sa linggong ito. Ang ating namang ang ikalawang set ng ating mahusay duties of the week, syempre, si Kerja Leona K. Marin mula sa Santa Lucia National High School, SDO, Bulacan. Ang kanyang science teacher, si Ma'am Maribeth Valderrama del Rosario. Ayan, mukhang classmate to ni Stephanie Sabroso. No, hello sa inyong lahat. At syempre, ang ikalawa nating mahusay duties of the week na kasama ni Kersha ay si Kaizel E. Fajardo mula sa Partida National High School dyan sa may SDO, Bulacan. At kinakamusta rin natin, no, shout out sa teacher ni Kaizel, isa rin sa mga mahusay teacher natin dito sa Science and Ituloy program, si Ma'am Sariza May Luris, dyan pa rin sa may Partida National High School. Hello, Ma'am. Thank you so much for watching. And so nakikita ko napakadaming congratulations mula sa ating mga online learners. Tuloy lang sa ating mga pagbati. Ayan. Ang ating namang Faster Finger First duties, syempre meron tayong dalawang muka na gusto ring pasalamatan at i-congratulate ngayong hapon. Una dyan si Craineza Pitogo mula sa Pulong Buhangin National High School, SDO, Bulacan. Ayan. So kinakamusta natin at shout out syempre sa napakahusay na teacher ni Craineza at isa rin sa ating mahusay teacher dito sa Science and Ituloy program, si Ma'am Melody de la Cruz. Hello, Ma'am Melo. Alam ko nanonood dyan palagi sa atin tuwing Lunes ng hapon. At syempre, ang ikalawa nating Faster Finger First duty para sa linggong ito ay si Christian James R. Miguel mula sa Quirino National High School, SDO, Isabela. At ang napakahusay din syempre na teacher. Shout out sa teacher ni Christian James Miguel at nila Philip Ray L. Mancera. Ayan ang ating mga mahusay duties dyan sa Quirino National High School, SDO, Isabela, si Ma'am Lara Melisa Manson. Hello po, Ma'am Lara. Maraming salamat for always watching and supporting our session every Monday afternoon. So, congratulations ulit sa ating mga Faster Finger First at pumunta na tayo sa ating mga last awardee. Walang iba. Ang ating mahusay teachers of the week para sa linggong ito, syempre, unang-una dyan mula sa Quirino National High School, SDO, Isabela, si Ma'am Lara Melisa P. Manzon. Ayan, virtual clap naman sa ating mga teachers. Ayan. At syempre, ang co-teacher ni Ma'am Melo dyan sa may Pulong Buhangin National High School, SDO, Bulacan City, Bulacan Province, rather, si Ma'am Milet G. Hilario. Ayan. So virtual clap naman sa ating napaka-huhusay na mga teachers na linggo-linggong tumututok, sumusubaybay, sumusuporta sa ating session dito sa DepEd Ituloy. Punta na tayo sa ating What I Know, ang ating pre-test sa ating Ituloy program. Pabasahin ko ang directions. Ating What I Know segment ay multiple choice. Read each question carefully, choose the letter of the correct answer, use a separate sheet of paper for your answer, or i-comment nyo ang inyong sagot sa ating comment section dito sa Facebook. Unang tanong, ayan, alam ko excited na kayong malaman ang ating unang tanong. A macromolecule is composed of smaller units called
blank. Is it letter A, cells, B, isomers, C, monomers, or letter D, polymers? Ayan, so capital letter lamang ng tamang sagot. Gusto kong makita ang sagot ng ating mga learners para mapabilang sa ating Cytastic Faster Finger First Tuty of the week next week, no? Napakahusay ng ating mga learners. Tignan natin na may pinakamabilis na sagot para naman mabati agad natin. Philip Ray Almancera, letter C. Napakahusay naman ni Philip. Napakabilis ng kamay talaga. Hello rin kay Charisma Pagulayan mula dyan sa may San Mariano National High School sa may SDO Isabela. Nakita ko si Maricar Apo, letter A. Precious Lara Reyes, letter C. No, si Precious. Nakita ko yung sagot niya. At Craineza Pitogo, letter C rin. Ang tamang sagot natin ay letter C, monomers. Ayan, napakahusay naman. Question number 2. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga katanungan. Question number 2. Ating tanong. Which of the following is not included in the main classes of biomolecules? Is it letter A, carbohydrates, letter B, lipids, letter C, nucleic acid, or letter D, phosphates? Ayan, so tignan natin ang sagot. May nakikita pa rin mga sagot, pero gusto kong i-shout out si Dennis Torres, ayan, mula sa grade 11 Socrates, nanonood rin sa ating session ngayong hapon. Number 2, tingin ako ng mga sagot ng ating mga online learners. Ang sagot niyo sa number 2 ay ayan, si Christian James Miguel ay nakita kong sumagot. Letter D ang kanyang sagot. Philip Ray Almancera, letter D. Si Ina Isabela, letter D rin ang sagot. Congratulations, dahil ang tamang sagot ay letter D, phosphates. Very good. Napakahusay ng ating mga learners. Tungo na tayo sa ating last question para sa ating pre-test. Question number 3. These are large molecules composed of thousands of covalently connected atoms which comprise the main classes of biomolecules. Is it letter A, macromolecules, letter B, micromolecules, letter C, mini-molecules, or letter D, monomolecules? Ayan, napakaganda ng ating mga katanungan ngayong hapon, no? Medyo may pagka-Mandela effect yung ating mga answers, eh. So, baka mukhang magkakatulad sila, pero tingin ko magkakaiba yan. Tingnan natin ang mga sagot ng ating mga online learners. Letter A, si Philip Ray Almancera. Si Ina Isabela, nakita ko yung sagot niya ay letter A. So, tignan natin kung ano ang tamang sagot. Ang tamang sagot ay letter A. Very good. Macromolecules, napakahusay naman ng ating mga online learners ngayong hapon. Para sa ating What I Know, paki-share at paki-comment naman ang inyong scores na ng ating virtual stage at amazing at Cytastic. Ayan, congratulations sa ating mga online learners dahil makareceive kayo ng ating mga virtual stickers. Hello kay Ma'am Donna Jill Carriazo mula dyan sa May Ramon National High School, SDO Isabela. Ayan, nanonood rin sa atin si Ma'am. Congratulations kay Philip Ray Almancera, 3/3. Wow! Pre-test pa lang, no? 3/3 na. Maraming salamat sa inyong mga score. Charmaine Rivera, 3/3. Ayan, may nakikita pa ako kay Philip Ray Almancera nga, 3/3 daw. Angel Rose Dasilio, hello sa iyo, Angel Rose. Nakakuha rin siya ng 3/3. Ayan. So, bawi tayo mamaya sa ibang mga hindi nakasagot. Michelle Saltarin, Roa, 2/3. Okay lang yan. Gia Gonzalez Valentin, 2/3. Okay lang din yan. Punta na tayo sa ating next part, which is our background. So, tignan natin kung ano ang parts ng ating pag-aaral ngayong hapon. So, below are the different molecules, molecular structures, and chemical models related to biomolecules that will be discussed in this module. Okay, yung ating pinagkuha ang module para sa linggong ito. So, you need to supply the missing letters of the unknown terms. So, una nating katanungan, no, ano kaya yung structure na nakikita ninyo sa inyong mga phone screen, no? Ano kaya yung nakikita natin na structure na yan? So, gusto ko makita. Ayan, sabi ni Christian James Miguel, no, very good. Napakabilis talaga ni Christian James Miguel. Isa sa ating napakahusay din, no, na faster finger first. At sila Ina Isabela, Philip Ray Almancera, sabi nila ito daw ay ang ating nucleic acid. Nucleic acid nga ba yan? Ang tamang sagot ay yes, nucleic acid. Very good. So maya alamin natin, anong meron dyan sa nucleic acid? Bakit bahagi siya ng pag-aaral sa ating biomolecules? Ang ating ikalawang katanungan, okay, so ano kaya molecular structure na to?
So gusto kong malaman nating lahat no kung ano ang ibig sabihin niyan. Yan ay tinatawag na. So tignan natin. Salamat pa rin sa mga sumasagot. Micah Rain Campos, nucleic acid. Hello sa inyong lahat. Sabi ni Philip Ray Elmancera, lipid. Ayan, may una siyang sagot, protein. Ngayon naging lipid. Ina Isabela, lipid. Tutor Marky, ayan si Tutor Marky, si Tutor Mark Kevin L. Ulimba mula sa Santa Lucia National High School. Good afternoon, sir. Ayan, maraming salamat sa pagtutok sa ating session. Mula dyan sa may SDO Bulacan. Ayan, so nakita ko lipid. Lipid nga ba ang tamang sagot? Very good. Ayan, lipid. So mamaya alamin natin, no? At ang ikatlo natin, ano nga kaya yung ikatlo natin na mukhang kanina pa nasagot ni Philip Ray Elmancera. Ayan, tignan natin ang sagot ng ating mga learners. Meron siyang clue na PRTN, no? At 3 letra na lang yung ating hinahanap. Ayan, so maraming salamat pa rin, Jeff Taer Simangan, at sa ating 90 plus na online learners na nakatutok sa atin sa Adman Panig ng Pilipinas. Kayo naruroon ngayong hapon. Ayan, nakita ko sagot ni Ina Isabela, protein. Si Philip Ray Elmancera, protein. Ang tamang sagot sa structure na yan ay protein nga ba? Very good. It's a protein. Ayan, punta tayo sa ating last molecular structure. Alam ko, basic na ng sugar, no? Ano kaya itong molecular structure na nakikita ninyo na meron mga clue na letters C, R, B, Y, R, T, E. Ayan, so exciting. Ayan, sabi ni Philip Ray Elmancera, Labarn tutor. Ayan. So ready talaga ang ating mga tuties mula dyan sa SDO Isabela, no? Congratulations ulit. At nakita ko ang sagot ni Philip Ray Elmancera, napakabilis ulit ng kanyang kamay, carbohydrate daw. Si Stephanie Gail Valdez, hello sa'yo, Stephanie Gail Valdez. Nakita ko yung sagot niya, carbohydrate din daw. Ayan. Philip Ray Elmancera, Ma'am Maria Bernadette Corsado, hello po sa iyo, Ma'am Bernadette. Maraming salamat, Ma'am, for watching our session. Hello sa inyo po dyan. Carbohydrate nga ba ang ating sagot para sa ating background lesson na to? Carbohydrate nga ba? Very good, carbohydrate. Okay, so ang ating huling hinahanap ay ang carbohydrate. Punta tayo sa background ng pag-aaral ng biomolecules, no? Ano ba ang meron sa pag-aaral ng biomolecules? There are certain complex organic molecules which form the basis of life. Okay, so actually, yung pag-aaral ng biomolecules is understanding more, no, the concept between bridging, no, yung part ng chemistry at ng biology. So we will be identifying different molecular, organic molecular, no, compositions na present sa chemistry pero meron siyang background in biology, okay? So these substances are part of the chemical composition of all living organisms. These substances are also required for their growth, maintenance, and even for survival in extreme environment conditions. So these substances are called biomolecules. So napaka-exciting. Narinig nyo na yung 4 kanina na kanilang mga molecular structures starting with nucleic acid, lipids, protein, and carbohydrates. So later on, isa-isay natin ano bang meron sa mga yan at paano natin ma-identify and how we can actually identify them, no, as part of our study in biomolecules. So next slide po tayo. So the main kind of biomolecules, so nanggit natin kanina, no, ang 4 na klase, no, ng biomolecules ay carbohydrates, proteins, lipids, at nucleic acid. Napaka-exciting na pag-aaral ng 4 na yan, no? So medyo mahaba ng konti pero I hope, no, na ma-survive natin na matapos natin ng mas mabilis para mas maayos ang ating discussion. So these are macromolecules which are large molecules composed of thousands of covalently connected atoms. So tandaan natin that these are macromolecules. So malalaki, large molecules, kaya from the word macro, no, malaki. So kailangan nating maunawaan na medyo komplikado ang pag-aaral nito, but since meron tayong Itulay online tutorial, matutulungan kayo ng ating pag-aaral ngayong hapon para mas lalo nyo maunawaan yung 4 na yan na klase ng biomolecules. Punta tayo. Siyempre, dahil ito ay bridging between chemistry and biology, gusto nating maunawaan the most 6 most common elements na pwede nating makonsider na makikita sa lahat ng biomolecules, no, ay tinatawag natin na CH-NOPs, okay, or CHON-SP, kung ano man, saan kayo mas
komportableng basahin yan, no? O kaya chopins, bahala kayo. So the letters stand for the chemical abbreviations of the names of these elements. So alam naman natin na yung mga capital letters na yan are actually abbreviations ng ating mga elements na nakikita sa ating mga biomolecules. Starting with C, which is carbon, H, which is hydrogen, O, oxygen and nitrogen, S is sulfur, and P, phosphorus. Okay, so isa-isahin natin ano ba ang meron sa mga yan mamaya. So punta tayo sa ating susunod na slides that biomolecules have a wide range of sizes and structures and perform a vast array of functions. Thus, they are composed of different kinds of elements. These are called CHNOPS or CHNOPS elements. The letters stand for the chemical abbreviations of carbon, hydrogen, nitrogen, oxygen, phosphorus, and sulfur. So nabanggit na natin yan kanina. Punta na tayo sa ating unang kategory ng biomolecules na tinatawag na carbohydrates. Ayan. So carbohydrates are molecules, no, comprised of the elements carbon, hydrogen, and oxygen. So kapag nakita nyo agad si CHO, okay, yung CHO, carbohydrates, isa sa pinaka pwede nating pagbasihan. Commonly, these molecules are known as sugars. Okay, so kapag sinabi nga natin carbs, di ba, yung mga nagpapapayat, no, ang una nilang iniiwasan ay carbs. So primarily, kung yan ang iniiwasan nila, kailangan hindi sila kumain ng mga pagkaing mayaman sa matatamis, ayan, sa mga pagkaing matatamis. Carbohydrates can range in size from very small to very large. Like all the other biomolecules, carbohydrates are often built into long chains by stringing together smaller units. So mamaya ma-identify natin, ano ba yung mga chains na nagdudugtong na yan? At bakit ba siya humahaba? Bakit meron tinatawag na mga monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide, no? At kung ano pang mga napakalalaking mga sugars. Okay, so mamaya alamin natin yan. So carbohydrates, next slide po. So it works like adding beads to a bracelet to make it longer. Yung pala yung ibig sabihin nun, no? So the general term for a single unit of bead is a monomer. So kung may nakita kayong isa na nakarugtong sa kanya, ibig sabihin yun ay tinatawag natin na monomer. The term for a long string of monomers is a polymer. Okay? So kapag dinugtong natin yung mga monomer, at humaba siya, ang tawag natin sa kanya ay polymer. Okay? So examples of carbohydrates include the sugars found in milk, okay, si lactose. Si lactose primarily ay composed ng galactose at ng glucose. Okay? So yun yung isa, kaya medyo complicated. Ang tawag kay lactose ay disaccharide. Si table sugar, okay? Table sugar which is sucrose, okay? So isa rin sa mga halimbawa pa ng ating mga monosaccharide. So yan ay mga carbohydrates primarily, okay? So pag mahaba, polymer ang kanyang composition na reason kung ba't siya mahaba, long string of monomer. Kapag single bead or single unit siya, ang tawag sa kanya ay monomer. Okay, punta tayo. Bakit ba siya tinawag na mga saccharides? Okay, yung sugar. So, carbohydrates are collectively called as saccharides. Okay, so meron siyang etymology, meron pinanggalingan yung salita niya. It comes from the Greek word saccharon, which means sugar. Okay, so pag sinabi pa natin saccharide, Tutor H, no, ang ibig sabihin pala noon, asukal or sugar. So depending on the number of sugar units, carbohydrates can be as, ayan, so una, monosaccharide, 1 sugar unit, kaya nga mono means 1, oligosaccharides, or 2 to 10 sugar composition, at polysaccharides, more than 10 sugar units. Pag dalawa lang, okay, hindi na natin nalagay dyan. Pag dalawa, disaccharide. So di means 2, di ba? So saccharide. So katulad ng lactose at ng fructose, sila ay mga disaccharides. Okay? So I hope medyo naaral nyo ng advance ng konti yan. Next slide tayo. So carbohydrates have several functions in cells primarily. They are an excellent source of energy for the many different activities going on in our cells. Some carbohydrates may have a structural function. That is the reason why kapag, di ba, medyo alam mong pagod ka or ano yung reason kung bakit hindi ka gano'n nakakain ng maayos, ang gagawin mo is naghahanap ka agad ng sugary na food, di ba? Para kahit pa paano masupply agad yung gutom or yung pangangailangan ng katawan mo na makakain ka agad. Okay? So yun yung isa sa mga pwede nating ma-identify when it comes to this. Okay? So next slide tayo.
Okay. So the material that makes up plants stand tall, no? Ano ba yung reason kung bakit tumataas yung mga plants at lumalaki sila, humahaba sila, and gives wood its tough properties is a polymer of glucose known as cellulose. Okay, so yung cellulose pala, Tutor Ichad, siya yung nagiging reason, no, kung bakit itong mga monomer na mga small unit ng sugar ay pinagdurugtong-dugtong na nagke-create ng polymer. So nagigets yun yung idea behind chemistry, behind carbohydrates and its chemical properties, no, sa cellulose. Sa other naman, no, itong cellulose sa mga plants to, okay? So other types of sugar polymers that makes up the stored forms of energy known as starch and glycogen. So starch is found in plant products such as potatoes, okay? So mapapansin natin that potatoes, no, is actually a polymer of a lot of starch, okay? So sugar din pala yan. Kaya yung iba dyan na nagpapapayat, hindi sila kumakain masyado ng mga starchy foods. At sa katawan naman ng mga hayop at sa ating mga tao, meron tayong tinatawag na glycogen. Okay? So next slide tayo, pula tayo i-summarize meron sa mga yan. So punta na tayo sa ating proteins. Ang ating proteins are comprised of the elements carbon, nitrogen, oxygen, hydrogen, and sometimes sulfur. Okay, so medyo may pagkakomplikado pala, Tutor Ichad, no? Kasi meron siyang mga non-biological molecules katulad ng ating sulfur. Proteins are polymers of amino acids arranged in the form of chain called polypeptide. O, di ba? So, kanina ang tawag natin ay polymer, ngayon naman ang tawag natin ay polypeptide pagdating sa proteins. Tandaan natin na ang pinaka-basic ng ating proteins, no, ay amino acids. Okay? So, ayan ang kailangan nating tandaan pagdating sa pag-aaral ng ating proteins. Okay, punta tayo sa ating next slide. So, depending on the range, it gives rise to a certain level of structural organization. The levels can be classified as primary, secondary, tertiary, and quaternary. Okay, on other type kasi ng pag-aaral dito sa proteins, no, mahaba talaga yung discussion regarding sa part or structural organization ni protein. Pero dahil limited lang yung time natin, let's just identify, no, kung ano ba yung basic at ano yung complex pagdating sa pag-aaral ng ating proteins. Okay? So next. So proteins play both structural and dynamic roles. They help form many of the structural features of the body, including hair, nails, and muscles. Okay, so si myosin is the protein that allows movement by contraction of muscles. Proteins also acts as catalyst. Tandaan nyo, nung third quarter, pinag-aralan natin that proteins are actually catalyst also, di ba? Na po pwede nating matawag na enzyme which enables the cells to carry out chemical reactions fast. So para magkaroon ng mas maayos na response mechanism ang ating katawan, so kailangan natin ng mga enzyme na nakakatulong ng ating body, no, para sa mas mabilis na, for example, pagtunaw ng kinain natin, pag-send ng message regarding our pain, no, yung nararamdaman nating sakit and everything. So yung mga ganong klase ay binibigay sa atin ng tinatawag natin na mga enzymes. Okay? At yan ay mga proteins. Okay? So punta po tayo sa next slide. Pangatlo naman nating lipid. Okay? So lipids naman, lipid refers to a wide variety of biomolecules including fats, oils, waxes, and steroid hormones. So sa part na to, no, marami nagtataka sa Richard, yung lipids pala, no, are both classified to be part ng fats or oils and waxes, no. So yung iba nalilito baka yung pala yung study na nagpo-fall sa part ng oil and fats, okay? So regardless of their structure, location, or function in a cell or body, all lipids share common features that enable them to be grouped together. They do not dissolve in water. They are hydrophobic. Hydro means water, phobic means fear. Okay, so hate niya ang water. So hindi siya nakikipag-join force sa tubig. Okay, so yun yung tinatawag natin na hydrophobic property. So ganun pala si lipids. So mapapansin nyo, yung mga oil, hindi sila umahalo sa ating tubig. Okay, so yun yung pinaka-share na property ng ating lipids. Okay, punta tayo sa mga examples natin. Next slide. So fats are a good source of stored energy while oils and waxes
are used to form protective layers on our skin, preventing infection. Some lipids, the steroid hormones, are important regulators of cell activity. Okay, so the activities of steroid hormones, such as estrogen, have been implicated in cancers of the female reproductive system. So itong mga ganitong klase ng pag-aaral, no, sa mga example or halimbawa ng ating lipids, ay may malaking tulong para mas nating maunawaan kung ano ba yung property na meron sila at paano sila na-identify sa pagiging biomolecules. At last but not the least, no, yung nucleic acid. Nucleic acids are the main information carrying molecules of the cell and by directing the process of protein synthesis. So, Sir Richard, no, iba ang classification ni protein as a biomolecule kay nucleic acid. Somehow, yung composition ni nucleic acid, no, ay very, ano ba tawag dito, mas kaya pa niyang paliitin, no, sa part ni nucleic acid. Kasi nga, alam naman natin na ang sakop ni nucleic acid, yung pinag-aralan natin ng third quarter, is both RNA and DNA. Okay, sabi rito, the two main classes of nucleic acids are deoxyribonucleic acid, which is DNA, and ribonucleic acid, which is RNA. Okay, so later on, no, may papakita natin yung pinaka-summarization ng ating pag-aaral dyan sa apat na yan. Balik pa rin tayo kay nucleic acid sa next slide natin. DNA is the master blueprint for life and constitutes the genetic material in all free living organisms and most viruses. DNA contains the information on what proteins will be created. On the other hand, RNA is the one responsible to create the proteins based on the information given by the DNA. RNA is the genetic material of certain viruses, but it is also found in all living cells. Okay, so hindi na tayo masyado magdudwell sa part ng DNA and RNA. Masyado na bigyan natin ng hustisya yan yung third quarter, no, sa genetics. And this time, kahit papano ay makakapag-proceed tayo sa ating next na part. So ano naman yung pinaka-composition na dudugtong ating polynucleotides? Okay, that is a long chain-like molecules composed of a series of nearly identical building blocks called nucleotides. Okay, so yun naman kanina kung meron kayo narinig na polymer, polypeptide, no? At ito naman ay si polynucleotide kay nucleic acid. Okay, nucleic acid na tinatawag natin na nucleotides. So each nucleotide consists of a nitrogen-containing aromatic base attached to a pentose, which is a 5-carbon, kaya siya tinawag na pentose, sugar, which is in turn attached to a phosphate group. Ayan. So, yun lang naman yung kailangan nating maunawaan pagdating sa ating nucleotide. No, yung makikita ninyong combination ng pagkasama ni glycine, cytosine, adenine, thymine, okay, sa ating DNA structure. So, yun yung nagbubuo sa ating nucleotide. Okay, so punta tayo para mas nating maunawaan, ano ba yung monomer? Tutor Ichan, no? Biomolecules have a single basic building unit called a monomer. It comes from the Greek words monos, meaning single. Yun pala yun. So marami ba tayong monos rito? Di ba? So marami ba tayong single na students dyan sa ating comment section? So, and meros, meaning part. Okay, so, di ba? Single part ang ibig sabihin ng ating monomer. So yung polymer natin are composed of little parts or units we called monomers. Yun pala yun, Tutor Iched, no? So masalo nating naunawaan. Next slide po tayo. So monomers are actually joined together to form polymers. The prefix poly comes from the Greek word polus, meaning many. Okay, so yun yung ibig sabihin ng poly, kaya kapag polygon, many sides. Polymers, meaning many parts. Okay, so napakaraming parts. Naunawa ko kaninang umaga, meron kaming lesson about interdependence. No? We are many parts, but we can act as one body. Yun palang ibig sabihin nun. So this is a long molecule consisting of many similar building blocks or a repeated pattern of various building blocks. So mas nauunawaan natin that polymers are actually acts sa part na yan ng pinaka-itsura. Ngayon, sa next slide natin, pag-aralan natin, Tutor Ichad, ano ba yung mga sample, no? What do macromolecules do? Okay, so tingnan natin yung ating unang table para sa carbohydrates at sa proteins. Mapapansin natin yan yung mga elements present for our carbohydrates and proteins. Si carbohydrates, meron siyang carbon, hydrogen, and oxygen. So, sugar, ang pinaka-basic na chemical formula natin for carbohydrates, no, na ating sugar na may unit ng CHO or carbon, hydrogen, oxygen is, yung simple sugar is C6H12O6, di ba? So yun yung glucose natin. May 6 na composition ng carbon, may 12 hydrogen, C6H12O6, at
anim ulit na oxygen. Okay? So, monomer niya is what we call monosaccharide, simpleng ating monomer. Ang mga examples niyan ay glucose, fructose, starch, glycogen, and cellulose. So, medyo malalaki na part sila, starch, glycogen, and cellulose. So, pwede nating ma-identify. And uses niya, no? Energy storage and for structure. For example, si glycogen at si cellulose for both animal and plant cell ay ginagamit natin for structure. Si protein naman, meron siyang composition ng carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen, and sometimes sulfur. Ang kanyang monomer is what we call amino acids. Ang kanyang mga examples ay enzymes and some hormones. Okay? Ang uses ni protein marami. It can be used as a storage for signals, structures, defense, okay? Catalyst, yun yung enzyme na binabanggit natin kanina, transport and receptors. Though si proteins ay meron ding role na medyo katulad ng konti, no? Kay lipids, meron din siyang ibang mga example. Yun yung tatalakayin natin ngayon sa ating next, okay, na anong ginagawa pa ng ibang macromolecules natin. So si lipids, next slide po. Ang ating lipids ay may mga elements present such as carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, and sometimes also sulfur. So si monomer ni lipids ay si fatty acid. Ang kanyang mga examples ay butter, oil, cholesterol, and beeswax. So yun pala yung mga example ng ating lipids, di ba? So yung mga tumataas dyan ng cholesterol, kung meron kayong kilala na tumataas ang cholesterol, ang unang hinahanap dyan ay yung mga lipid counts natin na tinatawag. So yung dami ng ating good and bad cholesterol sa ating katawan. So may uses rin si lipids marami. It can be used as energy, storage, protection, chemical messengers, and it also repels in water as one of its characteristics. And last but not the least, no, si nucleic acid. Ang composition niya ng mga elements, carbon, hydrogen, oxygen, nitrogen, and si phosphorus. Si nucleic acid ang bumuo doon sa ating chonis. Okay. Next naman, ang kanyang monomer is what we call nucleotides. Ang examples niya is DNA and RNA. At ang mga uses niya primarily is for genetic information. Para magkaroon ng identity ang ating mga living organisms. So, next po natin, ang ating pag-aaralan naman ngayon ay ang issue ng macromolecules. Kung mapapansin niyo that all macromolecules are polymers made up of monomers. Monomers are repetitive units that form a larger compound. So medyo expounded na sa atin yung idea regarding monomers and polymers, na ang polymers ay binubuo ng maraming monomers. So parang ganyan yung pinakanyang illustration. So punta tayo sa ating monomers of biomolecules. Mapapansin nyo yung ating nucleic acid, carbohydrates, at yung ating amino acids as part ng ating proteins, no, building blocks ng ating proteins. Meron siyang mga single parts or single units we call monomers also, and yung ating mga polymers, okay? So, mapapansin nyo sa carbohydrates, si glucose, pwede siyang dumugtong sa iba pang ating mga chain ng ating mga monosaccharides para makabuo siya ng oligosaccharides or polysaccharides, okay? So, and the rest ay po pwede na nating maaral ng mas malalim. So, yung mga monomers at polymers ng ating mga macromolecules, ang susunod na ating slide, okay? So, mapapansin nyo dyan, si lipids, ang si fatty acid. Ang polymer niya ay diglycerides and triglycerides. Si triglycerides yung computation ng ating, di ba, cholesterol. Okay, so si lipids yan. Si carbohydrates naman, ang kanyang monomer ay monosaccharides. Higher than monosaccharides, for example, you combine two sugar, we call it disaccharide and polysaccharide. Bilong din dyan si oligosaccharides. Si nucleic acid, nucleotides ang kanyang monomer, ang polymer niya is a DNA and RNA because yung nucleotides, pag nabuo yan, DNA and RNA yung mabubuo. Si proteins naman, amino acids, at ang kanyang mabubuo ay, na polymer ay polypeptides. Okay, so medyo tandaan natin itong mga ganitong klase ng generalization para at least mas madali nating maunawaan at magamit natin ang ating mga natutunan sa pagsagot ng ating mga susunod na katanungan. We're starting to close at punta na tayo sa ating assessment. Alam kong ready ang ating learners. Angel Lou Viloria Bitamog mula sa may San Mariano National High School, SDO, Isabela. Okay, I'll read again the questions carefully. Choose the letter of the correct answer. Use a separation of paper for your answers or comment nyo sa ating comment section dito sa ating Facebook session at sa YouTube kung kayo ay nanonood sa YouTube. Question number 1. Is a correct monomer
polymer pair. Ayan. So ano bang correct dito? Ayan. A, monomer disaccharide. B, polymer to monosaccharide. C, monomer polysaccharide. Or letter D, polymer is to polysaccharide. Ayan. So tingin tayo ng ating mga learners na sumasagot ngayong hapon sa ating session. Bago ang lahat, kinakamusta ko ulit ang ating mga online learners. Comment lang ng comment, huwag kayong mahihiya. Hello kay Normeliza. Ayan na, wala na. Reza Petogo, maraming salamat sa panonood. Micah Rain Campos, mula dyan sa may grade 10 Athena, sa may Quirino National High School. Thank you so much for watching. Sagot na ng ating unang katanungan. Tingin tayo ng ating mga learners na sumasagot. So parang wala akong nababasa sa akin. Mukhang medyo nagloloko ang aking desktop. Ayan, so medyo mahina-hina ng konti. So tingin na lang ako ng mga sagot ng ating mga learners. Ayan. Hello po kay Tutor Madge and maraming salamat pagbati Sir Tutor Madge at sa aming director at program head sa Junior High School. Kay Tutor Kevin Domingo, hello naman Tutor Kevin. Maraming salamat Michelle Saltarin Roa, letter A ang sagot. Micah Rain Campos, letter D. Ayan, hindi ko na nakikita yung ibang sagot. Ang tamang sagot ay letter D. Ayan, polymer is to polysaccharide. Kasi the rest, no, yung iba nyo nakikita ay puro mga polysaccharide, monosaccharide. Monosaccharide is a monomer. Okay, so yung isa naman disaccharide is a polysaccharide. So medyo bali-baliktad yung ating naibigay. Question number 2, para sa ating assessment, sagot lang ng sagot. Medyo naghihintay na ako ng pag-refresh nitong ating katanungan. What do you call the long chain of molecules which may consist of similar building blocks or repeated patterns of molecules? Is it letter A, molecules? Letter B, monomers? Letter C, polygons? Or letter D, polymers? Ayan. So ano ba yung composition na yan, no? Na mas pinapalaki natin. Ayan. So tignan natin ang kasagutan ng ating mga online learners sa comment section. Hello ulit kay Philip Ray Elmancera. Serin Irie, Felicity Crisologue, hello. Maraming salamat. Daveson Jao, nakita ko ang sagot ni Daveson Jao. Number 2, polymer. Letter D. Stephanie Gail Valdez, letter D. Catherine Obina, letter D. Ang bibilis sa sagot. Ayan, si Maria Janelle A. Katalig, D. Si Katalig, ang sagot niya ay letter D. Hello sa inyong lahat. Ang tamang sagot para sa ating ikalawang katanungan ay letter D. Polymers, diba? Siya yung ating long chain of molecules. Ayan. So next question po tayo. Last question para sa ating assessment. Okay, last question. Okay, sagot-sagot lang sa ating mga katanungan. Okay. What will be the correct pairing of monomer of proteins and its function? Ayan, sige natin. Letter A, fat is for structure. Letter B, starch or sugar for cell machinery. Letter C, DNA and RNA, a store of genetic materials. Letter D, amino acid tissue repair. Ayan, so tingnan natin ang kasagutan ng ating mga learners kung ano ang kanilang mga nakuha dito, no? Hello ulit kay Philip Ray Elmancera, number 3 daw, letter C. Ayan. DNA, RNA. Rainiel Manabat de Vera, hello sa iyo, letter C. Christian James Miguel, letter C. Gerald Cultivo, letter C. Hello sa inyo, Gerald. Maraming salamat for watching. At ang tamang sagot para sa ating question number 3 ay very good, letter C. Syempre, DNA and RNA is used to store genetic information or any material. Ayan. So maraming salamat sa pagtutok ng ating session. I-share nyo naman ang inyong scores sa ating section para makasunod ng ating virtual scores na amazing and scitastic. Maraming salamat sa pagtutok ng ating session ngayong hapon. Ayan. So next slide po tayo. To share your reflection, gawin nyo ating official hashtag Itulay Mahusay, Itulay Level Up, at Itulay, yung nakikita nyo sa ating banner na mga nakikita nyo pa rin, no? Sulong Edo Kalidad. Ayan. So muli, next slide po tayo. Ako si Tutor Ichad mula sa Katmon Integrated School, SDO Labon City, kasama natin ang patuloy na pagaling ni Tutor Rainier sa kanyang masamang pakiramdam ngayong hapon at last week pa. Tutor Rainier, ingat po at nawa ay gumaling ka na po sa iyong nararamdaman. Ayan, si Tutor Rainier ay mula sa Manuel Luis Quezon High School dyan sa may SDO, Caloocan City. Ayan.